love, baby, sweetheart o ano pang uri ng endearment. Pero bago ka mag-swipe right o mag-yes ngayong nalalapit na Valentine's Day, payo ng Scamwatch Pilipinas, tukuyin muna kung may digital thumbprint ang inyong kausap para malamang legit para hindi pa fall sa love scam. May balitang A to Z si Ace Cruz. Aminadong grade 11 student na si Jeneline na minsan naging laman siya ng online dating. Na isang swipe lang pwedeng may makamatch ka na. Parang nainggit ka po sa iba na meron na silang may mga jowa na sila, may mga in a relationship, tapos ikaw, ka-same age mo lang din sila, wala ka pa rin ganun. Mailan daw siya naging kaibigan pero hindi raw maiwasang may mga paasa at mailan ding iba ang hanap kaya napilitan niyang i-deactivate ang account sa online dating. Medyo bastos yung mga nandun. So nag-stop na rin po ako ngayon. Ang 17-year-old namang si Joy, hindi niya tunay na pangalan, nakapekto rin ang peer pressure kahit gumamit na online dating platform. Gaya ngayon, tila hahabol pa sa araw ng mga puso para may makadate. Siyempong may ka-meet up kasi siya. Dito lang tayo pwede magkita, bawal sa malayo. Kasi di po maiiwasan mag-alala si mga magulang mo. Pero pag alam mo naman po may parang may mali, wag mo na ituloy. Habang papalapit ang Valentine's Day, babala ng grupong Scamwatch Pilipinas, huwag puro puso ang pairalin, dapat pati ang isip. Mag-ingat tayo online kung paano tayo nag-iingat sa labas. Kasi pag nasa labas ka naman, pag may nakipagkilala sa'yo, humihingi ng 200, 300, hindi mo naman bibigyan eh. Hindi ba? Kapag tinatanong yung phone number mo, pag di mo kakilala, hindi mo naman bibigay yung number mo, di ba? Para hindi mabiktima, tinukoy ng grupo ang profile ng tinaguriang love scammers. Una riyan, ang sad boy sad girl na kadalasan malulungkot na story ang topic ng kwentuhan para kalaunay makapangutang. May ilang seducer online na aakitin ka sa maganda o kaya naman sa gwapong profile, habang ang ilan naman ay tila big time ang datingan. Dapat din daw, bantayan ang ilang profile na nagpapanggap na nasa military service na kalaunay, hihingi ng pera sa makakarelasyon oras na mahuli nito ang kiliti. Pero ang pinakamatindi raw sa lahat ng online scammers ay yung mga blackmailer na punteriya ang minor de edad na kababaihan. Dito baligtad naman, sila yung nagbibigay ng pera, padadala ka ng 1,000, 2,000, hindi ba? Tapos, siyempre, dahil lagi kang binibigyan ng pera, so kahit anong hingin nila, hindi mo matatanggihan. Ganun yung psychology nila. Pagkatapos, ang sasabihin nila, discretion. Itago mo ako, gawin mo akong secret, di ba? Tapos, biglang mag-aaya niyang lumabas. So, kasi dahil lagi kang binibigyan ng pera, hindi mo siya matatanggihan. Yun, delikado yun. Kasi talagang ang target nito, mga kabataan. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, mula halos 100 na kaso ng love scam na natala noong 2022, lumabo ito sa 168 noong nakaraang taon. 4 sa mga ito ang may court order na pwedeng maharap sa patong-patong na kaso. Very little yung number, but ang tanong nga doon yung gaano ba kalaki ang nawala sa bawat isang nabiktima. Kasi kung minsan nga ang biktima na Pilipina, minsan nauubos ang kanyang ipon. Sa monitoring ng PNP-ACG, nangingibabaw sa nabibiktima ng ganitong love scam. At the end of their career, maghanap sila ng karelasyon. Para bang naramdaman nila mayroong pag-ibig, may pag-ibig doon na kung saan willing silang to spend on behalf of love. Ang problema nga lang doon, naloko naman sila at naubos ang kanilang naipon na pera. Marapat na tiyaking ligtas ang bawat online transaction gaya sa dating, maging mapanuri lalo't na rin naman na ang ilang pamaraan para matukoy kung may digital thumbprint ang mga ito o yung mga legit. Yung kaharap mo niloloko ka pa yung pa kayang online hindi mo nakikita. Diba? So it's a one way na bago tayo magtiwala, walang problema doon. Pero kung meron na siyang hinihinging kapalit dahil sa relasyon at nakita niyang nakuha ang iyong kalooban, huwag tayong basta-basta bibigay. Sa huli, tiniyak ng pambansang pulisya na nakatutok ang kanilang pwersa online sa pamagitan ng cyber patrolling habang pinag-ingat din ang publiko ngayong Love Month na huwag padadala sa matatamis at nakakilig na pangako kapalit ng inyong mga personal at masiselang impormasyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.